Kabanata 31. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil pupunta ako sa company ni Mr. Lagatos. Nakakahiya naman sa driver niya kung late ako at paghihintayin ko pa siya sa labas. Kaya pagkatapos kong maligo at magbihis ay pumunta na ako sa kusina. Nakita ko roon si tita at si Jerence na umiinom ng kape. Good morning. Bati ko sa kanila. Ang aga mo naman, Abby. Sabi ni tita nang makita niya akong nakabihis na. Oo nga, sagot naman ni Jerence. Nakakahiya sa driver ni Mr. Lagatos na susando sa akin kung late ako. Sagot ko at agad na nagtimpla ng kape. Kumain ka na rin. Huwag lang kape. Saad ni tita at binigay sa akin ang plato. Agad kong kinuha iyon at nilagyan ng konting kanin at ulam. Kaya ang sexy mo pa rin eh. Kaunti lang palagi ang kinakain mo. Pang-aasar ni Jerence. Umupo ako sa bakanting upuan at nagsimula ng kumain. Kahit naman damihan ko ng kain ay hindi pa rin ako tumataba. Sagot ko. Sana ganyan din ako. Sabi niya at tiningnan ang katawan niya ngayon ay medyo tumaba na. Napangiti na lang ako. Binilisan ko na rin ang pagkain ko at agad na nagsipilyo. At sakto namang may bumusina sa labas ng apartment ni Jerence. Tita, Jerence, alis na ako. Palm ko at agad na kinuha ang maliit kong bag at lumabas na. Lumabas naman ang driver at pinagbuksan ako sa backseat. Salamat po, sabi ko at pumasok sa loob. Pagkatapos ay pumasok na rin siya sa driver seat at agad na pinaandar ang sasakyan. Pagdating namin sa labas ng company ni Mr. Lagatos ay napatingala ako sa taas ng building. Bakit ang sabi ni Mr. Lagatos ay malulugi na ang kumpanya niya? Ang laki nitong kumpanya niya. Imposible namang malulugi ito. Agad akong bumaba ng sasakyan at naglakad papasok sa loob. Binati pa ako ng security guard sa entrance na para bang matagal niya na akong kakilala. Ngumiti ako sa kanya at pumunta sa reception desk upang magtanong kung saan ang office ni Mr. Lagatos rito. Excuse me, miss, saan dito ang office ni Mr. Lagatos? Tanong ko. Halatang nagulat siya nang makita ako. Ano bang meron sa mukha ko? May dumi ba ako sa mukha na hindi ko alam? Sa 13th floor po, ma'am. Sagot niya. Salamat. Sagot ko at ngumiti sa kanya. Kumunot naman ang noo ko dahil nakatingin na pala ang mga tao sa akin. May dumi ba talaga ako sa mukha? Kinuha ko ang panyo ko sa bulsa at agad na pinunasan ang buong mukha ko. Pero ganun pa rin at nakatingin sila at ang iba ay nagbulong-bulungan pa. Hindi ba siya yun? Ang ganda niya nga sa personal. Ang swerte ni Sir. Iyan ang mga naririnig kong bulungan nila. Sino ba ang tinutukoy nila? Hindi ko sila maintindihan. Ako ba ang pinag-uusapan nilang lahat? Ano bang meron sa akin? Lumingon ako sa likod ko ngunit wala namang nakasunod sa akin. Hinayaan ko na lang sila at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa elevator. Nang makarating ako sa 13th floor ay nagtanong ako sa isang babae na merong desk sa gilid ng isang pinto. At abala siya sa kanyang ginagawa. Excuse me, miss, saan dito ang office ni Mr. Lagatos? Tanong ko sa kanya. At katulad ng mga tao sa baba ay nagulat din siya nang makita ako. Ay ikaw po ba si Miss Abigail? Tanong niya. Paano niya ako nakilala? Ako nga po. Bakit? Taanong ko. Wala lang po. Ayon po ang office ni Mr. Lagatos. Sagot niya at tinuro ang isang pintuan na katabi lang ng pintuan kung saan siya nakapwesto. Salamat. Sabi ko at naglakad na patungo sa pinto na tinuro ng babae. Agad akong kumatok at dahan-dahan na binuksan ang pinto. Agad kong nakita si Mr. Lagatos na abala sa pagbabasa sa mga nakapatong na mga papel sa kanyang lamesa. Good morning po, sir. Pagbati ko sa kanya, napaangat naman siya ng mukha. Good morning din, Abigail. Maupo ka. Bati niya rin. Umupo muna ako sa bakanting upuan na sa harap niya. Sir, ang taas po pala ng building nyo. Parang hindi naman po halata na malulugi ang kumpanya nyo, sir. Ani ko at ngumiti sa kanya. Agad namang kumunat ang noo niya sa sinabi ko kaya nawala ang ngiti sa mukha ko. May sinabi ba akong masama? Hindi ko ito company, Abby. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi niya kumpanya to. Kung ganun kanino ito? Kanino po itong building na ito? Nagtatakang tanong ko. Kung hindi ito kay Mr. Lagatos, kanino tong company na ito? Kay Mr. San, naputol ang sasabihin niya nang may biglang pumasok na babae. Ang babae kanina sa labas na pinagtanungan ko. Sir, excuse me po. Pinapatawag na po kayo ni Sir sa conference room. Magalang niyang sabi. Okay, pupunta na kami roon.
Sagot naman ni Mr. Lagatos. Okay po, sir. Sagot ng babae at lumabas na ng opisina. Let's go, Abby. Baka mahuli pa tayo sa meeting, sabi ni Mr. Lagatos at tumayo na. Kaya sumunod na rin ako sa kanya palabas ng opisina. Naabutan pa namin ang babae na pumasok kanina sa opisina ni Mr. Lagatos kaya sumunod kami sa kanya patungo sa conference room na sinasabi niya. Huminto kami sa isang pinto at binuksan iyon ng babae. Nakayuko akong pumasok at hindi tinitingnan kung sino ang mga tao na naroon sa loob at dahil na rin sa hiya. Sumunod lang ako kay Mr. Lagatos hanggang sa umupo si Mr. Lagatos sa bakanteng upuan at umupo rin ako sa katabi niyang upuan. At bilang secretary ay kailangan kong isulat lahat ng mga importanteng detalye sa pagpupulong. Nang mag-umpisa na sa pagsasalita ang nasa harap ay ngayon ko lang inilibot ang paningin ko sa buong conference at sa mga tao na kasama namin ngayon. Iyong iba ay medyo matanda na at nang mapatingin ako sa katabi ko ay napalaki ang mga mata ko at biglang kinabahan. Parang hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Bakit narito siya? Ang liit nga talaga ng mundo at kababalik ko lang ng Pilipinas ay nagkita na kaagad kami. Pinaglalaroan ba kami ng tadhana? Nakita kong nakangiti siya habang nakatingin sa lalaking nagsasalita sa harap. Napaiwas ako ng tingin sa kanya nang tumingin siya sa akin. Gusto ko nang lumabas rito sa conference room. Bakit sa rami ng upuan ay dito pa ako umupo? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at hindi ko alam kung lalabas ba ako sa kwartong to. Hindi ko na rin naiintindihan ang sinasabi ng lalaking nagsasalita sa gitna dahil kay Harvey. Hanggang sa matapos ang meeting ay hindi ako mapakali sa kinauupuan ko dahil sa katabi ko lang siya. Hindi na nga ako gumagalaw sa kinauupuan ko at kaunti lang ang naisulat ko dahil hindi ko na naiintindihan ang mga pinagsasabi nila. At nang matapos na ang meeting ay kanya-kanya nang tayo ang mga kasama namin sa loob. At ako naman ay dali-dali ring tumayo para makaalis na rito sa loob ng conference room. Ayoko nang tumagal pa rito. Parang hindi ako makahinga sa loob kasama siya. Are you okay, Abby? Nag-aalalang tanong ni Mr. Lagatos nang makita niya akong hindi mapakali. Opo, sir. Medyo malamig lang po rito dahil sa aircon. Pagsisinungaling ko. Mukha ngang hindi ka sanay sa aircon, hiha. Sagot niya at ngumiti lang ako sa kanya. Sinulyapan ko ang katabi ko ngunit napaiwas rin ako nang makita ko na nakatingin siya sa akin. Nakaupo pa rin siya na para bang may hinihintay. Hindi ko na lang siya pinansin at akmang maglalakad na ako palabas nang magsalita siya. Mr. Lagatos, pwede ko bang kausapin ang secretary mo? Mas lalo akong kinabahan sa sinabi niya. Huwag ngayon, Harvey. Why, Mr. Sandoval? Any problem with my secretary? Bakit mo siya kakausapin? Tanong ni Mr. Lagatos. Sinaman ko siya ng tingin ngunit hindi niya ako pinansin. May sasabihin lang ako sa kanya. Importante, sagot niya habang nakatingin sa akin. Okay, no problem, Mr. Sandoval. Ibalik mo ng buo ang secretary ko. Sagot naman ni Mr. Lagatos at naglakad na palabas ng conference room at naiwan kaming dalawa sa loob. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ako handa na magkikita kami ngayon dito. Aalis na ako. Why did you leave? Pagputol niya sa sasabihin ko. Nanatili siyang nakaupo sa upuan niya. Ano bang pinagsasabi mo? Kung wala ka naman sasabihin ay aalis na ako. Saad ko. Ngunit agad siyang tumayo at hinaranggan ako. We need to talk, love. Sabi niya. Ano bang kailangan mo, Mr. Sandoval? Seryoso kong tanong. Ikaw, gusto kita, MS Mendez. Sagot niya. Kung wala ka namang matinong sasabihin, pwede na ba akong lumabas? Seryoso ko pa ring tanong. Tumingin siya sa akin ng masama dahil sa sinabi ko. Bakit ka ba nagmamadali, love? May iba ka na ba? Tanong niya na ikinainis ko. Pwede ba, Harvey, tigilan mo na ako. Hindi ako nakikipagburwan sa'yo. Inis kong sabi sa kanya. Titigil lang ako kapag bumalik ka na sa akin. Seryoso niyang. Sabi, mas lalo lang akong nena sa kanya. Akala ba niya ganun kadali yun? Kahit kailan hindi na ako babalik sa'yo. Kaya please lang tigilan mo na ako. Nang dahil sa babae mo na wala ang anak ko. Hindi ko pa rin nakakalimutan iyon. Galit kong sabi. Love, tigilan mo ang pagtawag sa akin ng ganyan. Wala nang tayo, Harvey. Sabi ko at naglakad na palabas ng conference room. Pinunasan ko muna ang mga luha ko sa aking pisngi bago pumunta sa office ni Mr. Lagatos. Kabanata 32. Kinabukasan ay sinundo na naman ako ng driver ni Mr. Lagatos. At habang bumabiyahe kami ay nagtataka ako dahil iba ang tinatahak naming daan.
Hindi ito ang daan kahapon. Kuya, bakit po ibang daan ang dinadaanan natin? Tanong ko at medyo kinakabahan na. Baka mamaya ay kung saan ako dalhin nito. Ma'am, doon po tayo pupunta sa company ni Mr. Lagatos. Sagot niya habang nakatingin sa daan. Bakit ang company ba kahapon hindi ba iyon kay Mr. Lagatos? Kung hindi iyon sa kanya kanino iyon? Eh di ba po company niya yung kahapon kung saan mo ako hinatid? Tanong ko. Ay hindi po, ma'am. Ibang company po iyon. Sagot niya. Ibang company. Kaninong company iyon? Akala ko ay kay Mr. Lagatos yun. Kaninong company po iyon? Tanong ko. Hindi ko po alam, ma'am. Itanong niyo na lang po si Mr. Lagatos mamaya. Sagot niya. Sige po, Manong. Salamat. Sabi ko. Nang makarating kami sa company ni Mr. Lagatos ay bumaba na ako sa sasakyan. Nagulat ako sa bumungad sa akin. Ito ang company ni Mr. Lagatos. Parang wala pa sa kalahati ng building na pinuntahan ko kahapon. Hanggang 5 palapag lang ito. Pagkaraan ay pumasok na ako sa loob. Pinakita ko lang ang ID ko sa security guard at pumasok. Nagtanong pa ako sa reception desk kung saan ang office ni Mr. Lagatos. Excuse me, miss, saan ang office ni Mr. Lagatos? Tanong ko. Ikaw po ba si Miss Abigail? Tanong niya. Ako nga po. Sagot ko. Sa 5th floor po ang office ni Mr. Lagatos. Sagot niya. Thank you. Sabi ko at naglakad na papunta sa elevator. At pagdating ko sa 5th floor ay nagtanong ako sa isang lalaki na naglilinis. Kuya, saan po rito ang office ni Mr. Lagatos? Tanong ko sa kanya. Ayun po, ma'am. Sagot niya at tinuro ang isang pinto. Salamat po. Sabi ko at pumunta na sa pinto na itinuro ni kuyang napagtanungan ko. Kumatok muna ako bago pumasok at dahan-dahan na binuksan ang pinto. Pagkapasok ko ay nakita ko si Mr. Lagatos na abala na naman sa mga nakapatong na mga papel sa kanyang lamesa. Good morning po, sir. Pagbati ko sa kanya. Good morning din, Abby. Bati niya. Sir, gusto ko lang pong itanong kung kaninong company po yung pinuntahan natin kahapon. Tanong ko sa kanya. Kay Harvey Sandoval iyon, hiya. Napalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Kay Harvey iyon. Pero hindi naman iyon ang company na pinagtrabahuhan ko noon. Bagong company ba niya iyon? Bakit parang gulat ka? Tanong niya. Hindi po, sir. Sagot ko at peking ngumiti. Okay. Nakita mo ba ang lamesa mo sa labas? Tanong niya. Desk ko pala yung nasa labas kanina na nakita ko. Opo, sir, sagot ko. Okay, go back to work. Sabi niya. Agad naman akong naglakad palabas at pumunta sa lamesa ko na nasa labas. Habang nakaupo ako ay hindi pa rin mawala-wala ang sinabi ni Mr. Lagatos kanina kaya pala naroon kahapon si Harvey ay dahil sa kanya ang kumpanya na yun. Makalipas ang ilang araw ay naging abala ako sa trabaho dahil unti-unti nang nalulugi ang kumpanya ni Mr. Lagatos. Kaya kung saan siya pumupunta ay lagi akong sama-sama. At minsan ako na lang ang nakikipag-meeting sa iba. Pagkatapos ng trabaho ko ay niligpit ko na ang mga gamit ko at agad na nagpaalam kay Mr. Lagatos. Pagkaraan ay naglakad na ako palabas ng building at habang naghihintay ako ng masasakyan na jeep ay may biglang huminto na isang itim na kotse sa harap ko kaya napaatras ako ng kaunti. Bumukas ang bintana ng driver seat at nakita ko roon ang driver. Ma'am, pinapahatid po kayo ni Mr. Lagatos. Kumunot ang noo ko dahil wala namang sinabi si Mr. Lagatos kanina nang magpaalam ako. Ay huwag na po, Manong. Sagot ko at maglalakad na sana nang magsalita siya ulit. Ma'am, baka po kasi pagagalitan kami ni Mr. Lagatos kapag hindi kayo sumakay. Pagmamakaawa niya, wala akong nagawa kung hindi ang sumakay na lang. Ang nakakapagtaka pa dahil may dalawa pang lalaki sa likod. Pinagbuksan ako ng isa ng pinto sa likod kaya napapagitnaan ako ng dalawa. Bakit nakaitim silang tatlo? Mga tauhan ba talaga to ni Mr. Lagatos? Pati kasi ang driver ay iba na rin at hindi ko kilala. Kahit na nagtataka ay tumahimik na lang ako. Ngunit napatingin ako sa driver na may hawak na panyo at may inilagay siya sa harap ng nilalabasan ng aircon. At sabay-sabay silang lahat nagtakip ng kanilang mga ilong. Magpupumiglas sana ako ngunit huli na ang lahat. Unti-unti na akong nanghina at nawalan ng malay. Nagising ako sa isang pamilyar na kwarto. Parang naaalala ko kung kaninong kwarto ito. Kulay puti at itim ang kulay ng kwarto. At alam ko na agad kung nasaan ako. Agad kong naalala ang nangyari sa akin kanina sa sasakyan. Bumangon ako at saktong nagbukas ang pinto at pumasok si Harvey. Good evening, love.
Sinaman ko siya ng tingin. Lumapit siya sa akin at umupo sa aking tabi kaya umusad ako palayo sa kanya. Ano na naman ito, Harvey? Naiinis kong tanong sa kanya. Ginawa niya na naman kung paano niya ako nakuha noon. I'm sorry, but I really miss you, love. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Nababaliw ka na, Harvey. Isusumbong na talaga kita sa mga pulis. Pananakot ko. Kaya mo ba? Tanong niya. Oo, gagawin ko talaga. Sagot ko. Are you hungry? Pag-iiba niya ng usapan. Uuwi na ako. Sabi ko at akmang tatayo na nang hawakan niya ang kamay ko na ikinatigil ko sa pagtayo. Please, stay, Anya. Ano bang kailangan mo? Tanong ko upang matapos na itong kalokohan niya. I need you. Sagot niya. Kumunat naman ang noo ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong ko. Just for tonight. I need you, Abby. Darating ang parents ko galing Amerika. At kailangang may ihaharap akong babae sa kanila bilang girlfriend ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Ibig sabihin ay hindi pa rin siya nag-aasawa. Wala pa rin siyang pamilya. Marami namang iba riyan na pwede mong gawing girlfriend. Sagot ko, kahit nga siguro gawin niyang asawa ay hindi tatanggi ang mga yun. But I want you, love. Mabilis niyang sagot. Pero ayaw ko, Harvey. At kahit kailan ay ayaw ko. Matigas kong sabi. Kahit ba ang kapalit nito ay ang muling pagbangon ng kumpanya ni Mr. Lagatos? Tanong niya. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Nagtataka kong tanong. Sa akin siya humihiram ng pera, love. At alam kong sa akin pa rin siya lalapit kapag tuluyan ng bumagsak ang kumpanya niya. Saad niya. Ibig sabihin kilalang kilala nila ang isa't isa. Huwag mong idamay si Mr. Lagatos dito, Harvey. Seryoso kong sabi. Hindi ko siya dinadamay rito. Ngunit gusto ko lang ipaalam sa iyo na kapag hindi mo tinanggap ang pakiusap ko ay puputulan ko na lahat ng koneksyon ko sa iyo at pati na rin kay Mr. Lagatos na balak ko pa sanang tulungan. Sabi niya, totoo ba lahat ng mga sinabi niya? Magtitiwala ba ako sa kanya? Kung totoo man na siya nga ang tanging nahihingian ng tulong ni Mr. Lagatos at kapag hindi ako sumang-ayon sa gusto niya ay talaga tuluyang babagsak ang iniingatang kumpanya ni Mr. Lagatos. At siguraduhin lang ng lalaking to na totoo ang sinasabi niya. Bakit ba sa tuwing pinipilit kong iwasan siya ay saka naman lumalapit? Sige, pumapayag ako. Ngunit kapag nasa harapan lang natin ang mga magulang mo. Pagsang-ayon ko, agad naman siyang ngumiti. Yes, love, thank you. Sagot niya at nagulat ako nang bigkan niya akong yakapin kaya naitulak ko siya. I'm sorry, ngayong gabi ang dating nila rito sa bahay kaya kailangan nating maghanda na. Aniya at tumayo na. Pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa ay pumunta na ako sa banyo upang maglinis ng katawan. Tinawagan ko na rin sina tita na hindi ako makakauwi dahil may biglaang meeting at syempre hindi iyon totoo. Pagkatapos kong maglinis ng katawan ay lumabas na ako ng banyo ay nagulat ako nang may nakita akong isang kulay puting dress sa ibabaw ng kama. Agad kong nilapitan iyon at hinawakan. Ito. Yata ang susuotin ko ngayon. Agad kong kinuha iyon at bumalik ako sa loob ng banyo upang suotin at pagkatapos ay lumabas rin. May nakita akong malaking salamin sa gilid kaya tiningnan ko ang sarili ko roon. Agad kong inayos ang medyo magulo kong buhok upang bumagay sa aking suot. You're still beautiful, love. Nakangiti niyang sabi na ikinalinggan ko. Thank you. Sagot ko. Let's go. Dumating na sila. Sabi niya. Tara na. Sagot ko. Agad niyang inilahad ang kanyang kamay sa akin upang alalayan ako sa paglalakad kahit naka-flat shoes lang naman ako. Pero syempre, nagpapanggap lang naman kami kaya kailangan kong hawakan ang kanyang kamay. Habang bumababa ng hagdan ay mas lalong bumibilis ang pagtibok ng puso ko dahil sa kaba. Natatakot ako na baka mapahiya lang ako sa mga magulang niya. Ngunit mas mabuti yun upang hindi ko na kailangan pang sumang-ayon sa gusto niya. Nervous? Tanong niya. Tumanggo lang ako. Don't worry. Hindi sila nangangain. Nakangiti niyang sabi. Inirapan ko lang siya. May gana pa siyang magbiro samantalang ako ay kinakabahan na. Nang makarating kami sa dining room ay biglang napatingin sa amin ang mga magulang niya. Lumapit naman si Harvey sa medyo matanda ng babae at humulik sa pisngi nito at tinapik naman siya sa balikat ng medyo matanda na ring lalaki na kamukha niya. At pagkaraan ay napatingin sila sa akin. Anak, baka gusto mong ipakilala sa amin ang magandang binibining ito. Nakangiting sabi ng ginang. Lumapit naman si Harvey sa tabi ko at pinulupot ang braso niya sa aking baywang. Mom, Dad,
I want you to meet my fiancé. She is Abigail Mendez. Pagpapakilala niya sa akin sa mga magulang niya. Gusto ko sanang itama ang sinabi niyang fiancé niya ako ngunit agad na nagsalita ang nanay niya. Really, son? Mag-aasawa ka na? Masayang tanong ng ginang. Pati ang tatay ni Harvey ay nakangiti rin habang nakatingin sa amin. Yes, Mom. Can we eat first? Sagot ni Harvey. Umupo kaming dalawa sa bakanteng upuan. At katulad ng palaging ginagawa ni Harvey ay nagsandok siya ng kanin at ulam para daakin. Hiha, can you tell me about yourself? Sabi ng nanay ni Harvey. Nagtatrabaho po ako sa Lagatus Company at tita ko na lang po ang kasama ko sa buhay. Pagkukwento ko. Ganun ba? Alam mo, hiha, napakaganda mo. Ang galing talaga ng anak ko pumili. Napatingin naman ako kay Harvey na ngayon ay nakatingin din sa akin. Thank you po. Kayo rin po ang ganda nyo. Sagot ko, hindi rin naman maipagkakaila na maganda pa rin siya kahit may edad na. Nako, hiha, kailangan ko talaga magpag-anda at baka maghanap ng bago itong asawa ko. Sagot ng ginang at ngumiti sa asawa niya. Kaya natawa na lang din ako. By the way, you can call me Mommy Rina and you can call him Daddy Steve. Napatingin naman ako sa asawa niya at ngumiti rin. So, kailan ang kasal niyong dalawa? I'm so excited. Napaubo ako sa biglaang pagtanong ng nanay ni Harvey. Agad naman akong binigyan ni Harvey ng tubig at hinagod ang likod ko. Pag-uusapan pa namin, Mom. Sasabihin na lang namin sa inyo kung kailan. Nakangiting sagot ni Harvey kaya napatingin ako sa kanya. Kasalanan niya to lahat eh. Ang usapan namin magiging girlfriend niya lang ako. Pagkatapos ay naging fiancé na. Okay, pero sana wag masyadong matagal. Alam mo naman na gusto na namin ng apo, anak. Saad ng mami niya, hindi naman ako papayag na aabot kami ni Harvey sa ganyan. Don't worry, Mom. Magkakaapo rin kayo. Nakangiting sagot ni Harvey, kinurot ko siya sa tagiliran kaya napatingin siya sa akin at ngumiti na para bang wala siyang sinabing kasinungalingan sa magulang niya. Kabanata 33. Bakit ganon ang sinabi mo sa mga magulang mo? Bulyo ko sa kanya nang umalis na ang kanyang mga magulang. Ngunit parang wala siyang naririnig. Kanina pa ako salita ng salita rito ngunit parang hangin lang ako sa kanya. Diretso pa rin ang tingin niya sa pinapanood niya sa TV. Pagkaalis ng mga magulang niya ay agad akong nagbihis dahil hindi ako comfortable sa suot kong dress. Harvey, naririnig mo ba ako? Naiinis kong tanong. Tumingin siya sa akin. Of course. Sagot niya. Sabihin mo nga ang totoo. Akala ko ba girlfriend lang at bakit naging fiancé? Tanong ko. Bakit, ayaw mo? Tanong niya. Sino ba ang may gusto? Sagot ko. Ako. Maikli niyang sagot. Wala talaga akong maaasahang sagot sa'yo. Sabihin mo sa mga magulang mo na hindi totoo na mag-fiancé tayo. Dahil kung hindi mo sasabihin iyon ay mas mabuti kung itigil na lang natin itong pagpapanggap nating to. Sabi ko at agad na kinuha ang bag ko at lumabas na ng bahay niya. Tinatawag pa niya ako ngunit diretso lang ako sa paglalakad palabas ng gate niya. At habang naglalakad ako palabas ng subdivision ay hindi ko napigilan ang mga luha ko. Hinding-hindi na ako ulit babalik pa sa kanya. Ayoko na ulit maranasang masaktan ng ganon. Napatingin ako sa gilid ko nang mayroong sasakyan na huminto at bumukas ang bintana. Mukha ni Kyle ang nakita ko. Agad kong pinunasan ang luha ko sa aking pisngi. Ma'am Abigail, sumakay na po kayo. Magalang niyang sabi at sinasabayan ang paglalakad ko gamit ang sasakyan niya. Umalis ka na, Kyle. Kaya kong maglakad. Sagot ko. Pero, ma'am, pagagalitan ako ni Sir Harvey kapag hindi ka sumakay. Baka patayin ako. Natatakot niyang sabi. May kasalanan din tong lalaki na to sa akin noon. Hindi niya sinabi na tauhan siya ni Harvey at pinasok pa ako sa kumpanya ni Harvey noon. Naglakad ako papunta sa front seat at agad na binuksan ang pinto at pumasok sa loob. At habang bumabiyahe kami ay agad ko siyang kinausap. Bakit hindi mo sinabi noon na tauhan ka ni Harvey nang tinulungan mo ako? Tanong ko. Baka po kasi tanggihan mo ang pagtulong ko sa iyo. At baka hindi ka magtrabaho kapag sinabi kong kay Sir Harvey ang kumpanya na yon. Paliwanag niya. Pare-parehas lang naman kayo ng amo mo, sagot ko na ikinatahimik niya. Pagdating ko kinabukasan sa office ni Mr. Lagatus ay agad niya akong kinausap. Good morning po, sir. Pagbati ko, nakita kong parang problemado siya. Dahil nakahawak siya sa kanyang noo at minamasahe iyon. Good morning Abby. I need your help, malungkot niyang sabi.
Kumunot naman ang noo ko. Ano ba ang maitutulong ko sa kanya? Bakit po, sir? Ano po iyon? Tanong ko. Abby, hindi ba at magkakilala kayo ni Mr. Sandoval? Tanong niya na ikinagulat ko. Opo, sir, sagot ko. Sinisingil na kasi ako ni Mr. Sandoval ng utang ko sa kanya, hiha. Kung maaari sana ay kausapin mo siya tungkol sa utang ko kung pwedeng sa susunod na lang ako magbabayad. Sabi niya, ibig sabihin totoo lahat ng sinabi ni Harvey, na mayroong utang si Mr. Lagatus sa kanya. Sige po, sir. Susubukan ko pong kausapin si Mr. Sandoval. Sagot ko, agad naman siyang ngumiti. Salamat, Abby. Nakangiti niyang sabi. Wala po iyon, sir. Malaki rin po ang naitulong mo sa akin kaya tutulungan ko rin po kayo sa abot ng makakaya ko. Mamayang uwian ko na lang po siya kakausapin, sagot ko. Tumango lang siya at ngumiti sa akin. Pagkatapos naming mag-usap ay lumabas na ako ng office niya at pumunta sa lamesa ko. Pagsapit ng hapon ay agad ko nang niligpit ang mga gamit ko at pagkatapos ay naglakad na palabas ng building at pumara ng masasakyang taxi patungo sa kumpanya ni Harvey. Sana lang ay naroon pa siya. Ilang minuto lang din naman ang biyahe bago makarating sa kumpanya ni Harvey. Agad akong pumasok at nagtanong sa reception desk. Excuse me, miss, nandito pa ba si Mr. Sandoval? Tanong ko, ngunit hindi kaagad siya nakasagot dahil parang nagulat siya nang makita ako. Bakit sa tuwing nakikita nila ako rito sa company ni Harvey ay parang gulat na gulat sila? Oo po, ma'am. Punta lang po kayo sa 13th floor. Mabilis niyang sagot. Thank you, sagot ko at naglakad na papunta sa elevator. Nang makarating ako sa 13th floor ay nakita ko ang babae na naghatid sa amin noong nakaraan sa conference room. Siya ba ang secretary ni Harvey rito? Lumapit ako sa kanya kaya napatingin siya sa akin at para bang nagulat nang makita ako katulad din ng nangyari sa pinagtanungan ko kanina sa baba. Hello, nandyan ba si Harvest Mr. Sandoval? Tanong ko sa kanya. Yes po, ma'am. May kailangan po ba kayo sa kanya? Tanong niya. Oo sana. Pwede ba pumasok? Column ko. Opo, ma'am. Pwede po. Mabilis niyang sagot. Tumayo siya at sinamahan ako patungo sa pinto ng office ni Harvey. Kumatok muna siya bago niya binuksan. Sir, narito po si Ma'am Abigail. Magalang na sabi ng secretary niya. Talagang kilala na ako ng secretary niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumingin siya sa akin at pinapapasok na ako sa loob. Salamat, sabi ko. Tumango lang siya at agad na bumalik sa kanyang lamesa. Nang makapasok na ako sa loob ng office ay nakita ko si Harvey na diretso ang tingin sa akin. Agad niyang sinarado ang laptop niya at ngumiti sa akin. Hi, love, pagbati niya. Pwede ba tayo mag-usap? Seryoso kong tanong sa kanya. Tungkol saan? Tanong niya. Tungkol sa utang ni Mr. Lagatus sa'yo. Sagot ko. Have a seat. Seryoso niyang sabi at itinuro ang bakanteng upuan na kaharap niya. Agad akong umupo roon. Ayoko nang tumagal dito. Kung maaari ay bigyan mo ng palugit ang pagbayad ni Mr. Lagatus ng utang sa'yo. Alam mo naman na inaayos pa niya ang kanyang kumpanya. Pagsisimula ko. Anong kapalit? Kumunat ang noo ko sa tanong niyang yun. Anong ibig niyang sabihin? Wala. Bakit? Lahat na lang ba sa'yo may kapalit, Harvey? Naiinis kong tanong sa kanya. Yes, of course. This is business, love. Kailangan may pakanabangan din ako sa hinihiling nyo. Seryoso niyang sagot. Bigyan mo na lang ng tubo ang utang niya. Sabi ko na ikinatawa niya. Hindi ko gawain yan, love. Ibang kapalit ang gusto ko. Nakangiti niyang sagot. Ano? Tanong ko. Marry me, Abigail. Hindi kaagad ako nakapagsalita sa sinabi niya. Akala ba niya madali ang kapalit na gusto niya? Ang kapal naman ng mukha niya para alukan ako ng kasal matapos ng nangyari noon sa amin. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang nangyaring yun sa buhay ko. At sinisisi ko pa rin si Harvey at si Angelica sa pagkawala ng anak ko. Hindi madali ang hinihingi mong kapalit, Harvey. Sabi ko at agad na lumabas ng opisina niya dahil sa luha na namumuo sa mata ko. Saktong paglabas ko ng opisina niya ay ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kabanata 34, 2/13. Ilang araw na ang lumipas nang nag-usap kami ni Harvey. At hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin ang alok niya sa akin. Natatakot ako na baka maulit na naman ang nangyari na pilit kong kinakalimutan. Abby, nandyan na ba si Sir? Tanong ni Shane na isang receptionist. Wala pa eh. Sagot ko. Ganun ba? Sige, mamaya na lang ako babalik. Sabi niya at naglakad na.
Napatingin naman ako sa aking relo kung anong oras na. Magtatanghali na ngunit wala pa rin si Mr. Lagatos. Siguro ay may pinuntahan pa siya. Habang abala ako sa mga files na ipapipirma ko kay Mr. Lagatos ay biglang tumunog ang cellphone ko hudyat na may tumatawag ko. At pangalan ni Mr. Lagatos ang nakalagay sa screen. Hello po, sir. Sagot ko. Hello, Abby, si Mrs. Lagatos ito. Sabi ng nasa kabilang linya. Sorry po, ma'am. Bakit po kayo napatawag? Tanong ko. Abby, hindi makakapasok ngayon ang asawa ko dahil nandito siya sa hospital. Malungkot na sabi ni Mrs. Lagatos. Ano pong nangyari? Nag-aalalang tanong ko. I don't know, Abby. Bigla na lang siyang nahimatay kanina. Hindi pa kasi lumalabas ang doktor. Sagot niya sa kabilang linya. Halata sa boses niya ang pag-aalala sa asawa. Ma'am, relax lang po kayo, okay. Pupunta po ako riyan. Sagot ko. No need, Abby. Ikaw na po na ang bahala sa kumpanya. Ako na ang bahala rito. Sagot niya, ngunit hindi pa rin ako mapakali kapag nandito lang ako. Para ko na rin kasing tatay si Mr. Lagatos. Sige po, pero mamaya pong uwian ay pupunta po ako riyan. Sagot ko. Okay, sige. Thank you, Abby. Bye. Sabi ni Mrs. Lagatos at tinapos na ang tawag. Naaawa na ako kay Mr. Lagatos. Wala man lang akong may maitulong sa kanya. Nalulugi na nga ang kumpanya niya tapos na hospital pa siya. Wala naman kasi silang anak kaya walang tutulong sa kanila. Ano kaya ang pwede kong maitulong kay Mr. Lagatos upang mabayaran ko man lang ang mga naitulong niya sa akin? Napayuko ako at napahawak sa ulo ko at nag-isip ng ideya na pwede kong gawin. Hey, are you okay? Napaangat ako ng mukha at tiningnan kung sino yun. Hin, gulat kong sabi. Yes, ako nga. Mabuti at naaalala mo pa ako. Nakangiti niyang sabi. Siyempre, kilala kita. Bakit ka nga pala nandito? Tanong ko. I need to talk to Mr. Lagatos. Ikaw ba ang secretary niya? Tanong niya. Oo, ako ang secretary niya rito. Pero wala siya rito ngayon. Nasa hospital siya. Sagot ko. Bakit, anong nangyari sa kanya? Kunot noong tanong niya. Nahimatay raw kasi siya. Sagot ko. Ganun ba? Sige, sa susunod ko na lang siya kakausapin. Sabi niya at ngumiti. Sige, sabi ko at ngumiti rin sa kanya at bumalik sa ginagawa ko kanina. Abigail, nakapag-lunch ka na ba? Biglang tanong niya kaya napatingin ulit ako sa kanya. Hindi pa. Bakit? Tanong ko. Tara, lunch tayo. Sabi niya at hinayla ako. Teka lang wala akong dalang pera. Sabi ko. Don't worry, libre kita. Sagot niya at tuluyan na akong hinayla. Lumabas kami ng building at huminto ang sinasakyan naming kotse sa harap ng isang mamahaling restaurant. Bumaba kami ng kotse at sabay na pumasok sa loob. Namiss ko rin ang lalaking to na palaging inaaway ni Harvey. Hindi ko alam kung ano ba ang kasalanan ni Cain sa kanya at galit na galit siya rito. At pagsapit ng uwian ay agad ko nang niligpit ang mga gamit ko sa lamesa at inayos ang sarili ko. Pagkaraan ay naglakad na ako palabas ng building. Kailangan ko pang pumunta sa hospital upang bisitahin si Mr. Lagatos kaya agad akong nag-abang ng masasakyan. Malapit lang din ang binigay na address ng hospital ni Mrs. Lagatos. Pagkarating ko sa hospital ay agad kong hinanap ang room kung saan naroon si Mr. Lagatos. At nang makita ko ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita ko sa loob si Mrs. Lagatos na nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Napatingin siya sa akin nang marinig niyang tumunog ang pinto nang isinara ko. Hiha, Abby, lumapit ako sa kanya. Kumusta na po si Sir? Tanong ko. Okay na siya. Lalabas na kami bukas, nahimatay lang siya sa sobrang pagod at stress. Malungkot na sagot ni Mrs. Lagatos. Hiha, nakausap mo na ba si Mr. Sandoval? Tanong ni Mrs. Lagatos. Oo po, ma'am. Sagot ko. Anong sabi niya, hiha? Tanong niya. Pag-iisipan pa niya raw po. Pagsisinungaling ko. Kahit ang totoo ang may hininhingging kapalit si Harvey. Abby, wala na kaming malalapitan pang iba kung hindi ikaw lang talaga. Importante rin sa amin ang kumpanya dahil iyon ang pinakaunang kumpanya na naitayo namin. Kung kaya ayaw namin na tuluyan ng magsara iyon. Umiiyak na sabi ni Mrs. Lagatos. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Para ko na rin po kayong mga magulang at malaki po ang naitulong niyo sa akin. Gagawan ko po ng paraan upang bigyan kayo ng palugit ni Mr. Sandoval. Saad ko. Salamat, Abby, sabi ni Mrs. Lagatos at niyakap ako.
Walang anuman po. Sige po, uuwi na po ako. Alam ko tumanggo lang siya kaya agad na akong lumabas. Kinabukasan ay wala pa rin si Mr. Lagatos at marami na ang naghahanap sa kanya. Marami ang gustong makausap siya. At sobrang naaawa na ako sa kanya dahil sa sitwasyon niya ngayon. Ano ba ang pwede kong magawa upang makatulong man lang sa kanya? Ilang araw mo na akong iniiwasan, love. Napaangat ako ng mukha dahil sa nagsalita. Anong ginagawa mo rito, Harvey? Tanong ko sa kanya. I just want to know your answer. Ang balita ko ay nasa hospital ngayon si Mr. Lagatos. Tanong niya. Kapag ba pumayag ako sa gusto mo ay matutulungan mo si Mr. Lagatos? Tanong ko sa kanya. Napangiti siya sa naging tanong ko. Of course, love. Hindi ko na rin sisingilin si Mr. Lagatos ng utang niya. Just marry me. Seryoso niyang sagot. Sana lang ay hindi ko pagsisisihan ang magiging desisyon kong to. Ito lang ang tanging paraan upang makatulong ako kay Mr. Lagatos. Pumapayag na ako. Sabi ko na ikinangiti niya. Nakita kong napangiti siya at lumapit pa ng sobra sa lamesa ko. Deal, then. Nakangiti niyang tanong at inilahad ang kanyang kamay sa akin. Agad ko namang tinagap iyon. Matagal pa bago niya binitiwan. Pero tuparin mo ang ipinangako mo, Harvey. Dahil kung hindi ay makikipaghiwalay ako sa iyo. Pagbabanto ko sa kanya. Yes, love. I promise. Sagot niya. Ang akala ko ay aalis na siya pagkatapos naming mag-usap ngunit nanatili siya sa kanyang kinatatayuan kaya napatingin ulit ako sa kanya. Bakit? Tanong ko. Pwede ba tayong lumabas ngayon? Tanong niya. May trabaho ako. Sa susunod na lang. Sagot ko. Hindi pwede, love. Kailangan nating sabihin to kila mommy at daddy ang tungkol sa kasal natin. Sabi niya. Pwede naman sa susunod na nga araw, Harvey. Kita mong may trabaho ako hoy. Nagulat ako nang bigla niya akong buhatin at naglakad papunta sa elevator. Harvey, ibaba mo nga ako. Utos ko sa kanya. Agad niya naman akong ibinaba nang makapasok na kami sa loob ng elevator. Inayos ko pa ang damit ko dahil tumaas. Naroon na sina mommy at daddy sa restaurant. Sabi niya na ikinagulat ko alam kaya ng mga magulang niya na ang sama ng ugali niya. At habang palabas kami ng building ay marami ang nakatingin at ang iba ay nagbubulong-bulungan patungkol sa amin. Nakayuko lang ako habang naglalakad kami palabas ng building hanggang sa sumakay kami ng sasakyan. Sa isang mamahaling restaurant huminto ang sinasakyan naming kotse at agad akong pinagbuksan ni Harvey ng pinto. At sabay rin kaming pumasok sa loob ng restaurant. Harvey, Abigail, tawag ng mommy ni Harvey at nakita namin sila sa isang sulok. Kumaway sila sa amin kaya agad kaming lumapit sa kinaroroonan nila. Hiha, how are you? Tanong agad ng mommy no Harvey at nakipagbeso pa sa akin. Okay lang po. Kayo po, kumusta? Tanong ko habang nakangiti. I'm fine, hiha. Pinapante kami rito ni Harvey dahil may sasabihin daw kayo. Tanong niya. Tiningnan ko naman si Harvey na ngayon ay nakatingin din sa akin. Pinaupo niya muna ako bago siya. Nagsalita. Yes, mom. At napag-usapan na namin ang gaganaping kasal, sagot niya. Agad namang sumilay ang ngiti sa mukha ng mommy niya dahil sa kanyang sinabi. Really, son? Kailan? Excited na tanong ng mommy niya. After 3 weeks, mom. Nagulat ako sa sinabi ni Harvey. Hindi pa namin napag-usapan kung kailan ang kasal ngunit nagdesisyon siya nang siya lang mag-isa. Parang hindi naman yata tama yun. Ibig sabihin malapit na pala ang kasal niyong dalawa. Kailangan ayusin na natin ang magiging kasal niyo. Excited pa rin na sabi ng mommy niya. Hiha, kailan ba kami mamanhikan sa inyo? Nagulat ako sa naging tanong ng daddy ni Harvey. Mamanhikan? Hindi nga alam ng tita ko na ikakasal na ako after 3 weeks. Dad, no need na. Pumayag na ang tita ni Abigail. Sagot ni Harvey. Okay, ang kailangan na lang natin gawin ay paghandaan ang gaganapin yung kasal. Kami na ang bahala ng mommy nyo. Sagot ng daddy ni Harvey. Napaka-supportive naman nilang magulang ang problema ko na lang ngayon ay kung paano ko sasabihin ito kay Tita Rose at kay Jerence. Siguradong ayaw nila sa desisyon kung ito ngunit awang-awa na ako kay Mr. and Mrs. Lagatos. Umagang-umaga kinabukasan, paglabas ko ng apartment ay agad kong nakita ang itim na kotse ni Harvey na nakahinto hindi kalayuan sa apartment. Tiningnan ko pa ang bintana ng apartment at baka nakasilip si tita o di kaya ay si Jerence doon at makita pa si Harvey. Mabilis ang bawat lakad ko patungo sa kotse ni Harvey at agad na kinatok ang bintana ng kotse niya.
Bumukas iyon at nakita ko si Harvey na nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ni tita. Mahinang sabi ko. Sinusundo ka. Sagot niya. Agad akong umikot at pumasok sa front seat. Mahirap na at baka makita pa ako ni tita sa labas. Kailan mo sasabihin sa kanila ang tungkol sa atin? Tanong niya at pinaandar na ang sasakyan. Sasabihin ko rin naman pero hindi pa ngayon, kumukuha pa. Ako ng lakas ng loob para sabihin sa kanila. Sagot ko, hindi na rin siya nagsalita pa muli at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho. Ngunit napansin ko na ibang direksyon ang dinadaanan namin. Hindi ito patungo sa kumpanya ni Mr. Lagatos. Saan tayo pupunta? Hindi to daan papunta sa kumpanya ni Mr. Lagatos. Sabi ko. May pupuntahan lang tayo. Sagot niya. Saan? May trabaho ako, Harvey. Reklamo ko. Babayaran kita sa isang araw mo. Samahan mo lang ako ngayong araw. Sagot niya. Dapat lang nabayaran niya ako. Hindi naman ako magtatrabaho sa kanya. Habang nagbabiyahe kami ay may napansin akong isang itim na kotse na kanina pa sunod ng sunod kung saan kami pupunta. Bigla akong kinabahan. Sino kaya ang mga yan? Tiningnan ko si Harvey kung nahahalata ba niya na may sumusunod sa amin ngunit patuloy lang siya sa pagdadrive. Harvey, may sumusunod sa atin. Kinakabahan kong sabi sa kanya. Parang hindi man lang siya natakot sa sinabi ko. Tumingininag siya sa side mirror upang tingnan ang sumusunod sa amin na itim na kotse. Don't worry, love, mga tauhan ko sila. Napalaki ang mga mata ko sa sagot niya. Pinakaba pa ako ng mga tauhan niya. Huminto kami sa isang kulay itim na bahay. Kahit saan ka tumingin ay may mga lalaking nakaitim at may hawak na baril. Biglang tumaas ang mga balahibo ko sa mga nakikita ko. Parang katulad lang ng pinuntahan namin noon sa Boracay na hideout nila. Nasaan tayo? Tanong ko. Nasa hideout tayo. Sagot niya habang naglalakad kami papasok sa loob. Napakapit pa ako sa damit niya dahil natatakot ako. Narinig kong tumawa siya at pinulupot ang braso niya sa aking baywang. Anong gagawin natin dito? Tanong ko. May kailangan lang akong gawin. Sagot niya. Nang makapasok na kami sa loob ng hideout nila ay sinalubong kami ni Kyle. Boss. Tawag niya kay Harvey at tumingin sa akin. What happened, Kyle? Agad na tanong ni Harvey. Ang sabi ng mga pulis ay nakawala raw siya sa kulungan, boss. Sagot ni Kyle. Ang seryoso ng mga pinag-uusapan nilang dalawa at hindi ko alam kung sino ba ang tinutukoy nila. We need to find her. Seryosong sabi ni Harvey. Tiningnan ako ni Harvey. Wait me here, love. Maupo ka muna roon. Sabi niya sa akin at tinuro ang isang upuan sa gilid. Tumanggo lang ako at naglakad papunta sa upuan. Kabanata 35, 2/12. Kinabukasan ay pumasok na ako sa trabaho at naabutan ko si Mr. Lagatos na abala na naman sa kanyang lamesa. Kalalabas niya lang ng hospital at nagtatrabaho na siya kaagad. Dapat ay nagpapahinga muna siya. Good morning, sir. Dapat po ay nagpahinga muna kayo. Kalalabas niyo lang po ng hospital. Sabi ko. Good morning rin, Abby. Kaya ko naman na magtrabaho. Malakas pa kaya ako. Pagbibiro niya na ikinatawa ko. By the way, pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Agad naman akong tumanggo at umupo sa upuan na kaharap niya. Ano po ba yun, sir? Tanong ko. Abby, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo sa naitulong mo sa kumpanya ko. Masayang sabi niya. Napakunot noon naman ako. Ano ba ang ginawa ko at nagpapasalamat siya sa akin? Bakit sa akin po kayo nagpapasalamat, sir? Nagtataka kong tanong. Ang sabi ni Mr. Sandoval ay malaki raw ang naitulong mo sa kumpanya. Sabi niya, ibig sabihin hindi sinabi ni Harvey na ang kapalit ng pagbangon ng kumpanya ni Mr. Lagatos ay ang pakasalan ko siya. Nasa akin na ulit ang kumpanyang ito, hiha. Hindi na rin pinabayaran ni Mr. Sandoval ang utang ko sa kanya. Binigyan pa nga niya ako ng pera upang bayaran ko rin ang mga utang ko sa iba. At ang sabi niya ay sayo raw ako magpasalamat. Masayang sabi niya. Napalaki ang mga mata ko sa kwento niya. Ibig sabihin tinupad na ni Harvey ang pinag-usapan namin. Talagang kailangan ko rin tuparin ang pangako ko sa kanya. Wala po yun, sir. Ang mahalaga po ay magiging maayos na ang kumpanya nyo. Sagot ko at ngumiti. Salamat, Abby. Ang laki ng naitulong mo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang pagtulong mong to sa amin. Sabi niya at ngumiti. Sana po ay huwag na po kayong magpagod at ma-stress. Nag-aalala po palagi si Mrs. Lagatos sa inyo. Sabi ko na ikinatawa niya.
Gabi na nang matapos ang trabaho ko dahil inaayos na ng paunti-unti ni Mr. Lagatos ang kumpanya niya. At habang nag-aabang ako ng masasakyan ay may biglang huminto na isang itim na kotse sa harapan ko na ikinagulat ko. At agad na lumabas roon si Harvey na nakaitim na jacket. Hatid na kita, sabi niya at hinubad ang suot niyang jacket at ipinasuot iyon sa akin. Huwag na akong ihatid, marami namang jeep. Pagtanggi ko. Huwag nang matigas ang ulo, love. Seryoso niyang sabi. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumakay sa kotse niya. Kinausap ako kanina ni Mr. Lagatos. Mabuti naman at tumupad ka sa usapan natin. Sabi ko habang bumabiyahe kami. As I promise. At sana ay tumupad ka rin. Sagot niya. Oo naman. Ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako sa ginawa mo. Sabi ko. Hindi ko ginawa yun dahil sa usapan natin. Ginawa ko yun dahil alam ko kung gaano kahalaga sa iyo si Mr. Lagatos. Tiningnan ko siya dahil sa kanyang sinabi. Magtatanong pa sana ako nang huminto ang sasakyan niga sa harap ng apartment. Agad akong lumabas ng kotse niya dahil ayaw kong makita ako ni Tita at ni Jerence na kasama si Harvey. Ngunit nagulat ako nang lumabas rin siya ng sasakyan. Salamat, sige na papasok na ako sa loob. Sabi ko at maglalakad na sana nang magsalita siya muli. Nagmamadali ka ba? Hindi mo ba ako papasukin man lang sa loob? Tanong niya, sigurado ako kapag nakita nila si Harvey na kasama ko ay baka kung ano ang gagawin nila sa lalaking to. Sa susunod na lang. Oo, tama, sa susunod na lang. Kinakabahan kong sabi. Okay, aalis na ako, bye. Alam niya at nagulat ako nang halikan niya ako sa noo katulad ng palagi niyang ginagawa noon. Nang makaalis na ang sasakyan niya ay naglakad na ako papasok sa apartment at sumalubong sa akin si Tita Rose at si Jerence na masama ang tingin sa akin. Anong problema? Tanong ko sa kanila kahit alam ko naman kung bakit sila ganyan makatingin sa akin. Ikaw dapat ang tinatanong namin, Abigail Mendez. Bakit ka hinatid ng lalaking yun dito? Seryosong tanong ni Tita. Halata ang galit sa kanyang mukha. Tita, magpapaliwanag po ako. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Kinakabahan kong sabi. Talagang sasabihin mo sa amin lahat-lahat, Abby, seryosong sagot naman ni Jerence. Nauna silang umupo sa sofa kaya sumunod ako at umupo sa pang-isahang upuan na kaharap nila. Sinimulan ko na agad ang pagkukwento sa kanila simula noong unang pagkikita namin ni Harvey hanggang sa inalok ako ng kasal. Kapalit ng pagbangon ng kumpanya ni Mr. Lagatos. Alam mo, ang sama talaga ng ugali ng Harvey na yan. Galit na sabi ni Jerence. Sinabi mo pa, Jerence. Lahat na lang sa kanya ay may kapalit. Sana lang ay huwag nang maulit pa ang nangyari noon, Abby. Ayokong makita ka ulit sa sitwasyong yun. Sabi ni Tita. Hindi ko po hahayaan na mangyari ulit iyon, Tita. Sagot ko. Ano pa bang magagawa namin? Nandyan na yan, sabi niya. Pagkatapos ng pag-uusap naming tatlo ay sabay na rin kaming kumain. Nakahinga na ako ng maluwag dahil nasabi ko na rin sa kanilang dalawa ang tungkol sa amin ni Harvey. Hindi ko na kailangan pang magtago sa kanila upang hindi makita si Harvey na kasama ko. Lumipas ang 3 linggo at ngayon ay kasal na namin ni Harvey. At mga magulang mismo ni Harvey ang nag-asikaso ng kasal namin. Tanging pagsukat lang ng susuotin kong wedding gown ang ginawa ko. At dito mismo sa bahay ng mga magulang niya ang handaan. Ma'am, ang ganda niyo po. Nakangiting sabi ng babaeng nag-aayos sa akin. Tiningnan ko naman ang mukha ko sa salamin. Salamat, sagot ko. Ang swerte po ni Sir Harvey sa inyo. Sabi niya ulit. Pagkaraan ay natapos na rin ang paglalagay ng make-up sa aking mukha. At napatingin ako sa pinto nang pumasok doon si Tita at si Jerence. Napangiti sila nang makita ako. Agad silang lumapit sa akin. Ang ganda mo, Abby. Nakangiting sabi ni Jerence. Salamat, sagot ko. Hinawakan naman ni Tita ang kamay ko. Abby, sigurado ka na ba? Hindi biro itong pagpapakasal. Saad ni Tita. Opo, Tita, sigurado na po ako. Sagot ko. Nakita kong napabuntong hininga siya. Basta, huling pagkakataon na lang ito ng lalaking iyon. Kapag nabalitaan ko na umiiyak ka ulit ng dahil sa kanya ay ilalayo kita. Galit na sabi ni Tita. Tumanggo lang ako at niyakap siya. Salamat po, Tita. Sabi ko, wala iyon. Para na rin kitang anak at ikaw at si Jerence na lang ang natitirang mahal ko sa buhay. Aniya at niyakap ako. Kahit wala na ang mga magulang ko ay meron pa ring taong nagmamahal sa akin at itinuring akong isang tunay na anak.
Pagkatapos ng pag-uusap naming tatlo ay agad na akong binihisan ng babaeng nag-aayos sa akin. Ipinasuot sa akin ang pinasadyang wedding gown. Pagkatapos ay lumabas na kami ng kwarto at naghihintay na sa labas ang sasakyan kong kotse na maghahatid sa akin sa simbahan. Agad akong pinagbuksan ng pinto sa backseat kaya pumasok na ako at kasabay ko sa loob si Jerence at si Tita. Nang makarating kami sa simbahan ay pinagbuksan muli ako ng pinto. May lumapit sa akin na isang babae. Ma'am, dito na po kayo. Ilang sandali lang po ay papasok na kayo sa loob. Sabi ng babae at inayos ang aking wedding gown sa likod. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng simbahan na kinakabahan. Nangangatog din ang mga tuhod ko dahil sa kaba. Hindi ako sanay na tinitingnan ng maraming tao habang naglalakad. At nang bumukas na ang pinto ay agad na akong naglakad. Narinig ko ang palakpakan ng mga tao na naruroon sa loob ng simbahan. Diretso lang ang tingin ko kay Harvey na ngayon ay nakatingin din sa akin. Huminto ako sa harapan niya at agad niya inilahad ang kanyang kamay at agad ko namang inabot iyon. At sabay kaming naglakad patungo sa altar. Hindi naman nagtagal ang seremonya sa simbahan at narinig ko ang hiyawan ng magsalita na si Father. You may now kiss the bride. Sabi ni Father kay Harvey. Agad namang itinaas ni Harvey ang suot kong belo at hinalikan ako ng mabilis sa labi at ngumiti. Agad akong umiwas ng tingin. Pagkatapos ng seremonya ay kanya-kanya ng labas ng simbahan. At kami ni Harvey ang huling lumabas. May naghihintay na isang itim na kotse sa labas ng simbahan at pinagbuksan kami ng pinto sa backseat. Nauna akong pumasok at sumunod naman si Harvey. At habang nagbabiyahe kami ay nakatingin lang ako sa bintana ng sasakyan habang walang imik. Are you okay? Biglang tanong ni Harvey. Oo, pagod lang ako. Sagot ko. At hanggang sa makarating kami sa bahay ng mga magulang niya kung saan gaganapin ang handaan ay inalayan ako ni Harvey. Sinalubong naman kami ni Tita at Jerence. Lumapit naman si Mr. Lagatos at ang asawa niya at binati kami ni Harvey. Congratulations sa inyong dalawa. Nakangiting pagbati ni Mr. Lagatos. Thank you po, sir. Sagot ko at ngumiti sa kanila. Mr. Sandoval, ingatan mo itong si Abby. Sana ay maging masaya ang pagsasama nyo. Sabi ulit ni Mr. Lagatos. Yes, Mr. Lagatos, makakaasa po kayo. Sagot ni Harvey. Agad naman silang nagpaalam sa amin dahil may kausap na silang iba pang mga bisita. Hapon na nang mapagpayahan naming umalis na sa bahay ng mga magulang ni Harvey. Muli kaming sumakay sa itim na kotse ni Harvey at siya na mismo ang nag-driver patungo sa bahay niya. At nagulat ako pagbaba ko ng sasakyan dahil narito na agad ang mga gamit ko. Sino naman ang nagdala nito rito? Pagpasok ko sa loob ay naalala ko ang nangyari noon dito sa sala. Kung saan nawala ang anak ko. Agad hinanap ng mga mata ko si Manang Nora ngunit wala siya. Narito pa kaya siya sa bahay ni Harvey? Love, aalis muna ako sandali. Babalik din ako kaagad. Palm ni Harvey at hinalikan ako sa noo. Ma'am, tara na po sa magiging kwarto mo. Magalang na sabi ng babae na lumapit sa akin. Tumanggo lang ako at sumunod sa kanya paakyat ng hagdan. Si Harvey naman ay agad ding umalis pagkatapos niya akong ihatid dito sa bahay niya. Huminto kami sa isang pamilyar na kwarto. Ito ang kwarto namin noon ni Harvey. Agad namang binuksan ng kasambahay ang pinto at pumasok kaya sumunod ako sa kanya. Wala pa ring pinagbago ang kulay ng kwarto niya. Hindi ba siya nagsasawa sa kulay na to? Sige po, ma'am, lalabas na po ako. Tawagin niyo na lang po ako kung may kailangan po kayo. Magalang na sabi ng kasambahay. Ngumiti lang ako sa kanya. Parang ang bata pa niya bilang maging isang kasambahay. Teka, anong pangalan mo? Tanong ko. Nagulat pa siya nang itanong ko iyon sa kanya. Jenny po, sagot niya. Ilan taon ka na, Jenny? Tanong ko ulit. 22 years old po, ma'am. Sagot niya. Ang bata pa nga niya. Jenny, pwede bang wag mo na lang ako tawaging, ma'am? Ate na lang, nakangiti kong sabi. Pero ate, Abby, pagputol ko sa sasabihin niya. Sige po, ate Abby. Nahihiya niyang sabi. Napangiti naman ako. At saka huwag kang mahiya sa akin at matakot. Sabi ko, tumanggo naman siya. Sige po, maeste ate Abby, lalabas na po ako. Nasa kusina lang po ako kapag kailangan mo po. Sabi niya at lumabas na ng kwarto. Siguro kung buhay lang ang anak ko ay nanatili ako rito. Siguro ay malaki na siya. Agad kong pinunasan ng luha ko sa aking pisngi. At pagkatapos ay kumuha ako ng damit sa malita ko na hindi ko alam kung sino ang nag-ayos at pinadala rito.
Madaling araw na ngunit hindi pa rin ako makatulog. Siguro ay namamahay pa ako. Kahit anong pilit ko na matulog na ay hindi talaga ako inaantok. At hindi pa rin umuuwi si Harvey hanggang ngayon. Simula nang ihatid niya ako kanina ay hindi na siya bumalik pa. Saan na kaya ang lalaking yun? Nakatingin lang ako sa kisame nang biglang bumukas ang pinto at dahil sa gulat ay agad akong napabangon mula sa pagkakahiga. At nakita ko si Harvey na ganun pa rin ang suot niya. Agad niyang binuksan ang ilaw kaya mas lalo nakikita ko siya ng maayos. Medyo gusot na ang suot niya pati na rin ang kanyang buhok. Bakit gising ka pa? Tanong niya habang papunta sa lagayan ng kanyang mga damit. Hindi kasi ako makatulog. Sagot ko. Nagulat pa ako nang bigla siyang naghubad sa harapan ko mismo kaya humiga na lang ako ulit at ipinikit ang mga mata. Ngunit napamulat ako nang maramdaman ko ang braso niya na yamakap sa akin mula sa aking likod. At ang sunod kong naramdaman ay ang labi niyang dumampi sa likod ng aking tainga. Pwede na ba nating simulan ang pangalawang deal? Kumunot naman ang noo ko sa naging tanong niya. Parang wala naman kaming napag-usapan na isa pang deal. Anong pangalawang deal? Tanong ko. Baby, love. Sagot niya at hinalikan ako. Kabanata 36. Naramdaman ko ang kamay niya na gumagala sa aking katawan habang patuloy pa rin siya sa paghalik sa akin. Namalayan ko na lang na sumasabay na ako sa bawat halik niya sa akin. Pinulupot ko ang mga braso ko sa kanyang leeg. Naramdaman ko ang pagtanggal niya ng aking bra at sunod ay ang aking damit pang itaas. Bumaba ang halik niya sa aking leeg patungo sa aking dibdib na. Ikinaungol ko, para na naman akong nalalasing sa bawat haplos at halik niya sa akin. Hindi ko kayang tumutol sa ginagawa niya kahit hindi naman ito kasama sa usapan namin. Sunod niyang tinanggal ay ang suot kong pijama kaya tanging panty ko na lang ang suot ko, Ungol ko nang maramdaman ko ang kamay niya sa gitna. Ko kahit mayroon pang harang iyon na panty. Hanggang ang paghalik niya ay bumaba pa patungo sa ibaba sa gitna ko. Naramdaman ko ang pagtanggal niya nang natitira kong saplot doon kaya malayang dumampi ang labi niya roon. Napahawak ako sa buhok niya dahil sa paghalik niya sa gitna ko. Harvey, ungol ko nang naramdaman ko ang dila niya na gustong pumasok sa loob ko. Napapaliyad ako dahil sa ginagawa niyang yun. Pagkatapos ng ginagawa niya sa hiyas ko ay mabilis niyang hinubad ang kanyang mga damit at wala siyang tinira. Kaya malaya kong nakikita ang alaga niyang tayong-tayo. Pagkatapos niyang ihagis lahat ng damit niya sa sahig ay muli siyang bumalik sa ibabaw ko at muli akong hinalikan. Naramdaman ko ang matigas niyang sandata na tumutusok sa aking puson. Harvey, please. Pagmamakaawa ko. Hindi ko alam ngunit gusto ko siyang maramdaman sa loob ko. Nang hindi niya ako pinansin ay ako na mismo ang humawak sa kahabaan niya at ipinuwesto iyon sa gitna ko na ikinatigil niya sa paghalik sa akin. Damn, love. Nahihirapan niyang sabi at siya na mismo ang nagtuloy ng sinimulan ko. Dahan-dahan niyang ipinasok sa gitna ko ang matigas niyang ari at napakapit ako sa leeg niya nang tuluyan nang pumasok ng buo iyon sa akin. Napapaungol ako sa kanyang paglabas-masok ng mabagal at hanggang sa bumilis. Moan my name, love. Utos niya habang patuloy na bumabayo sa ibabaw ko. Harvey, I moaned. Napangiti naman siya at mas binilisan pa ang paglabas-masok sa loob ko. At naramdaman ko na lang na may lumabas mula sa pagkababa ko na mas lalong nagpadula sa paglabas-masok niya sa akin. Paminsan-minsan ay hinahalikan niya ako at ang isang kamay niya ay nasa aking dibdib. Ilang ulos pa ang ginawa niya at naramdaman ko na lang na may mainit na likido na pumupuno sa loob ko. I love you, love. Sigurado na ako, sabi niya at muli akong hinalikan sa labi bago ako tuluyang lumunin ng antok. Paggising ko kinaumagahan ay ramdam ko ang sakit ng katawan ko. Nagising ako kanina ay tuloy pa rin ang ginagawa ni Harvey sa ibabaw ko. Hindi ko alam kung ilang beses ba namin ginawa iyon kagabi. Talagang hindi siya tumigil hanggang hindi siya napagod. Wala na rin si Harvey sa tabi ko at tanging makapal na kumot lang ang bumabalot sa hubad kong katawan. Agad akong bumangon ngunit napangiwi ako nang maramdaman ko ang hapdi sa may bandang gitna ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa banyo upang maghugas na ng katawan. Tanging tuwalya lang ang nakatikip sa katawan ko paglabas ko ng banyo. Pumunta ako sa mga gamit ko na hindi pa nailalagay sa mga kabinet at kumuha ng maisusuot na damit. Agad kong binuksan ang isang malitong ngunit napahinto rin nang bumukas ang pinto at pumasok si Harvey. Agad akong napahawak sa tuwalya na nagkatikip sa aking katawan. Good morning. Nakangiti niyang bati. Good morning.
Lumabas ka muna dahil magbibihis lang ako. Sabi ko ngunit hindi niya sinunod. Sabay na tayong bumaba. Hintayin kita. Sagot niya. Binilisan ko ang pagkuha ng damit at agad na bumalik sa banyo upang magbihis. Paglabas ko ay nakita ko siyang nakaupo sa kama at napatingin siya sa akin nang makita niya ako. Agad siyang tumayo habang hindi inaalis ang tingin sa akin. May dumi ba ako sa mukha? Magulo ba ang buhok ko? Bakit? Tanong ko sa kanya. Nothing. You're beautiful, love. Seryoso niyang sabi. Agad akong napaiwas ng tingin. Fair na, pag-iiba ko ng usapan. Nauna akong naglakad palabas ng kwarto at sumunod naman siya. Pagdating namin sa kusina ay nakahanda na ang lahat sa lamesa. Talagang ako na lang ang hinihintay. Naroon si Jenny na nakatayo sa isang gilid at naghihintay sa anumang iutos sa kanya. Pinaghila naman ako ni Harvey ng upuan kaya agad na akong umupo. At katulad ng palagi niyang ginagawa noon ay nagsandok siya ng kanin at ulam at inilagay sa aking plato. Nasaan pala si Manang Nora? Tanong ko nang nagsisimula na kaming kumain. Pinaalis ko. Napahinto ako sa pagkain dahil sa kanyang sagot. Bakit? Tak ang tanong ko. Wala silang ginawa ng mga panahon na yon. Hinayaan kanila na saktan ka ni Angelica. Seryoso niyang sabi. Baliw ka ba? Wala ka noong nangyari yun. Ikaw ang walang ginawa noong sinugod ako rito ni Angelica, Harvey. Wala namang kasalanan yung tao tapos pinaalis mo. Galit kong sabi. Just eat your breakfast, love. Sabi niya at nagpatuloy sa pagkain. Kaya pala hindi ko na nakikita Manang Nora dito dahil pinaalis niya. Lumipas ang 1 linggo pagkatapos ng kasal namin ay naging okay naman ang lahat. At nagulat ako isang araw ay muling bumalik si Manang Nora sa bahay ni Harvey. Sinabi ni Manang na pinapabalik daw siya ni Harvey. Dahil ba sa akin kaya pinabalik niya si Manang Nora? Ngunit minsan ay hindi rin kami nagkakasundo ni Harvey. Ayaw niya na kasi akong payagan na magtrabaho kay Mr. Lagatos at dito na lang daw ako sa bahay niya. Ano naman ang gagawin ko rito? Kakausapin na naman ang mga gamit sa loob ng bahay niya. Pero dahil matigas ang ulo ko ay hindi ko siya sinunod, kahit na pinagsabihan niya na ako na huwag na raw akong magtrabaho ay tuloy pa rin ako. Katulad ngayon ay nandito ako sa labas ng office ni Mr. Lagatus sa may lamesa ko. Masyado yata akong maagang umalis sa bahay kaya wala pa si Mr. Lagatus nang dumating ako. Ilang minuto pa ang hinintay ko at nakita ko siyang naglalakad palapit sa kinaroroonan ko at may kasamang isang babae. Good morning, sir. Pagbati ko. Nagulat naman siya nang makita ako. Hiha, bakit nandito ka? Tanong niya. Kumunat naman ang noo ko dahil sa naging tanong niyang yun. Magtatrabaho na po ako, sir. Nakangiti kong sagot. What? Akala ko ba hindi ka na magtatrabaho rito? Tak ang tanong niya. Sino po may sabi? Nagtataka kong tanong. Si Harvey? Hiha, sagot niya. Napabuntong hininga na lang ako. Nakakainis talaga ang lalaking iyon. Talagang gusto niyang ikulong na lang ako sa bahay niya. Sorry, hiha, pero sinabi kasi ng asawa mo na hindi na raw kita papapasukin sa trabaho. Kumuha na nga ako ng bagong secretary ko. Sabi niya at itinuro ang babae na nasa likod niya. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang kunin ang bag ko at nagpaalam na kay Mr. Lagatos. Sige po, sir, alis na po ako. Paalam ko. Tumanggaw naman siya kaya agad na akong umalis roon. Paglabas ko ng building ay may itim na kotse na nakahinto sa harap mismo ng entrance. Lumabas mula sa sasakyan ng driver ni Harvey at yumuko pa nang makita ako. Pagkatapos ay pinagbuksan ako ng pinto sa backseat kaya sumakay na ako. Saan po tayo, ma'am? Magalang niyang tanong. Kay Harvey, sagot ko. Agad niyang pinaandar ang sasakyan. Pagdating namin sa kumpanya ni Harvey at mabilis akong pumasok sa loob. Binati pa ako ng security guard ngunit tuloy-tuloy pa lang ako sa paglalakad. Siguro kung hindi lang ako galit ay binati ko rin siya. Tutal ay alam ko naman kung saan ang office ni Harvey ay hindi na ako nagtanong pa. Ngunit nakatingin pa rin sila sa akin katulad ng palagi nilang ginagawa sa tuwing pumupunta ako rito. Pagkabukas ng elevator ay lumabas ron si Kyle. Napahinto siya nang makita niya ako. Ma'am Abby, good morning po. Pagbati ni Kyle sa akin. Walang good sa morning ko. Masungit kong sabi at pumasok na sa loob ng elevator. Napakamot naman si Kyle ng ulo habang palabas ng elevator. Pagkaraan ay bumukas na ang elevator sa floor kung saan naroon ang office ni Harvey. Diretso ang paglalakad ko patungo sa office ni Harvey. Hindi na ako kumatok at agad na binuksan ang pinto ng office niya. Love,
Why are you here? Did you miss me? Gulat niyang sabi na ikinainis ko. Sinamon ko siya ng tingin. Why? Tak ang tanong niya na para bang nakalimutan kung why. Tak ang tanong niya na para bang nakalimutan kung anong ginawa niya. Bakit mo sinabi kay Mr. Lagatus na hindi na ako magtatrabaho? Galit kong tanong sa kanya. I told you, love, hindi ka na magtatrabaho di ba? Alam kong hindi mo pa rin ako susundin kaya ako na ang nagsabi kay Mr. Lagatos. Saad niya. Ano sa akala mo na ikaw ang masusunod sa lahat? Galit kong sabi. Agad siyang tumayo at lalapit sana sa akin nang magsalita ako. Huwag kang lalapit sa akin. Naiinis ako sa'yo. Galit kong sabi. Ngunit hindi niya ako pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa huminto siya sa harapan ko at agad akong niyakap. I'm sorry, love. Ano na lang ang sasabihin ng tita mo at ng mga magulang ko kapag nagtrabaho ka? Baka sabihin nila na hindi kita kayang buhayin dahil nagtrabaho ka pa. Mahina niyang sabi habang yakap pa rin ako. Kahit na, edi sabihin ko sa kanila na ginusto ko naman magtrabaho. Wika ko, humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin at hinawakan ang dalawa kong kamay. Please, love, ayokong mag-away tayo dahil lang dyan. Gusto mo ibigay ko sa iyo ang card ko. Bilhin mo lahat ng gusto mo. I don't care, sabi niya na ikinagulat ko. Hindi na, uuwi na lang ako. Sagot ko at aalis na sana nang hindi niya bibot iwan ang magkabilaan kong kamay. Stay here, love. Sabay na tayong umuwi mamaya. Sabi niya. Kinabukasan pagkagising ko ay wala na si Harvey sa tabi ko. Siguro ay maaga pa siyang pumasok sa trabaho. At siguradong boring na naman ako rito sa bahay niya buong araw. Di bale natutulungan ko na lang ang mga kasambahay rito sa paglilinis. Sa ganun ay may gagawin naman ako. Agad na akong bumangon at inayos ang sarili ko at pagkaraan ay bumaba na ako at pumunta sa kusina. Ngunit agad din akong napahinto sa pagpasok nang makita ko roon si Harvey na abala sa pagsali ng niluto niyang ulam sa isang lagayan. Siya ba ang nagluluto ng ulam namin tuwing umaga? Ang alam ko ay hindi siya marunong magluto at prito lang ang alam niya. Napahinto siya sa kanyang ginagawa nang makita niya ako sa may pinto. Good morning, love. Pagbati niya sa akin. Good morning. Akala ko ay umalis ka na. Tanong ko at umupo. Agad niya namang inilagay sa lamesa ang niluto niyang tinulang manok. Marunong na siyang magluto o di kaya ay kunwari lang pero si Manang Nora talaga ang nagluto. Marunong ka na magluto ng tinulang manok? Tanong ko. Umupo siya sa tabi ko. Yes, love. Sabi ko naman sa iyo dati gusto kitang paglutuan ng iba pang putahe. Hindi lang puro prito. Sagot niya at ngumiti. Agad siyang nagsandok ng kanin at ulam at inilagay iyon sa pinggan ko. Tinikman ko naman ang niluto niyang tinola. Nakatingin siya sa akin at hinihintay ang sasabihin ko. Kumusta ang lasa? Tanong niya. Okay naman. Masarap. Sagot ko at sinimulan ng kumain. Kabanata 37. Kinabukasan, dahil nasa bahay na lang ako at wala ng trabaho ay lahit late na ako gumising ay okay lang. Habang nag-iisip ng pwede kong gawin ngayong araw na to ay bumangon na ako at pumunta sa banyo upang maligo. Bigla kong naisip sina Tita at Jerence. Simula nang ikasal kami ni Harvey ay hindi ko pa sila nakakausap. At dahil wala naman akong trabaho ay bibisitahin ko na lang siya ngayong araw. Pagkatapos kong maligo at magbihis ay lumabas na ako ng kwarto at bumaba ng hagdan. Ngunit nagulat ako nang makita ko si Kyle sa sala na nakaupo. Nang makita niya ako ay agad siyang tumayo. Good morning po, Ma'am Abigail. Pagbati niya. Good morning din. Sagot ko, Ma'am, pinabibigay po ni Sir Harvey. Sabi niya at may iniabot na isang itim na card sa akin. Para saan yan? Tanong ko. Para daw po sa inyo. Gamitin niyo raw po kapag may bibilhin kayo. Sagot niya. Talagang sinusubukan ako ng lalaking yun. Agad kong kinuha iyon kay Kyle. Sige, salamat. Ani ko. Tumanggo naman siya. Naglakad na ako palabas ng pinto habang nakasunod sa akin si Kyle. Pagdating ko sa gate ay hinarangan ako ng security guard. Ma'am, saan po kayo pupunta? Magalang niyang tanong. Pupunta lang po ako sa tita ko. Sagot ko. Pero, ma'am, pinapasabi po ni Sir Harvey na bawal po kayong lumabas ng walang kasama. Wika niya. Pati ba naman sa pag-alis ko ay kailangan may kasama pa. Kaya ko naman umalis mag-isa. Manong, kaya ko naman po mag-isa. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ko. Ma'am, sorry po pero mahigpit po na ipinagbilin sa akin ni Sir yon.
Sagot niya. Napabuntong hininga na lang ako. Sino po ba ang pwede kong isama? Naiinis kong tanong sa kanya. Ako, napalingon ako sa likod ko nang magsalita si Kyle. Fair na, walang gana kong sabi. Nauna siyang pumunta sa kotse at sumunod naman ako at pinagbuksan ako ng pinto sa backseat. Bago kami pumunta sa apartment ay dumaan muna kami sa isang mall. Tutal ay binigay ni Harvey ang card niya ay ubusin ko na lang ang laman nito. At baka sakali na maisipan niyang payagan na lang akong magtrabaho dahil ang gastos ko. Isinama ko sa loob ng mall si Kyle at siya na rin ang nagdala ng mga ipinamili ko. Lahat ng yun ay para kay tita at kay Jerence. Ma'am, wala na po ba kayong bibilhin? Nahihirapang tanong ni Kyle habang bitbit ang mga pinamili ko. Wala na. Fair na. Sagot ko at lumabas na ng mall habang nakasunod siya. Sa dami ng mga pinamili ko ay mukhang hindi pa rin nauubos ang laman ng card ni Harvey. Pagdating namin sa harap ng apartment kung saan nakatira sina tita at Jerence ay agad na akong bumaba ng sasakyan. Sa labas pa lang ay lihim na akong napangiti dahil sobrang namiss ko silang dalawa. Lumabas naman si Kyle at muling dinala ang mga pasalubong ko kay tita at Jerence. Agad akong kumatok sa pinto at bumukas iyon at nakita ko ang mukha ni Jerence na halatang kagigising lang. Oh my God, Abby! Sigaw niya at niyakap ako. Pagkaraan ay humiwalay rin siya sa pagkakayakap sa akin at napatingin sa likuran ko. Pasok ka pero hindi nakasama yang nasa likod mo. Seryoso niyang sabi at hinigit ako sa tabi niya. Napatingin naman ako kay Kyle na ngayon ay nakangiti ng nakakaloko at halos matabyunan na ng mga pinamili ko. May something ba sa dalawang ito? Pero, Jerence, kawawa naman siya. Tingnan mo nga at marami pa siyang dalang mga pasalubong ko sa inyo ni tita. Sabi ko ngunit masama pa rin ang tingin niya kay Kyle. Oo nga naman, kawawa naman ako. Malungkot na sabi ni Kyle. Fine, pasok kayo, sabi ni Jerence at nilakihan ang pagbukas ng pinto. Umupo ako sa mahabang sofa habang si Kyle naman ay inilagay sa sahig ang mga dala niya. Anak, Abby, napatingin ako kay tita nang lumabas siya mula sa kusina. Agad akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Kumusta ka roon? Tanong niya. Okay lang naman po, tita. Hindi lang ako pinayagan ni Harvey na magtrabaho na. Sagot ko. Hayaan mo na, Abby. Ayaw niya lang siguro na mapagod ka. Kaya ka naman niyang buhayin na. Nakangiting sabi ni tita. Tama po kayo, Aling Rose. Biglang sagot ni Kyle. Tumahimik ka nga riyan. Hindi ka naman kinakausap, masungit na sabi ni Jerence. Ngumiti lang si Kyle na ikinaasar ni Jerence. Teka lang at kukuha ako ng makakain natin sa kusina. Sabi ni Jerence at pumunta na sa kusina at sumunod si tita. Kaya naiwan kami ni Kyle sa sala. Hoy, Kyle, umamin ka nga. Bakit galit sa'yo si Jerence? Tanong ko. Napakamot naman siya ng ulo. Kasi po may kasalanan ako sa kanya. Sagot niya. Ano naman ang kasalanan mo? Ang tanong ko. Kasi po hinalikan ko siya ng walang palem. Nahihiya niyang sabi. Napalaki naman ang mga mata ko. What? Gulat kong sabi. Ngunit hindi na nakasagot pa si Kyle nang dumating na si Jerence dala-dala ang isang tray na may lamang pagkain at juice naman kay tita. Inilapag niya iyon sa lamesa at umupo sa tabi ko. Tiningnan ko naman si Kyle na iba ang tinitingnan. Salamat sa pagkain. Sabi niya at akmang kukuha na ng sandwich ng hampasin ni Jerence ang kamay niya. Aray, sabi ni Kyle at hinawakan ang kamay ninch hinampas ni Jerence. Sinabi ko bang kukuha ka? Ang kapal ng mukha mo. Mataray na sabi ni Jerence. Oo, makapal talaga ang mukha ko. Nahalikan nga kita eh. Sagot ni Kyle at commendat pa kay Jerence. Natatawa na lang ako sa kanilang dalawa. Iyang bunganga mo talaga walang preno. Naiinis na sabi ni Jerence. Joke lang. Nakangiting sabi ni Kyle. Huminto lang sa pag-aaway ang dalawa nang tumunog ang cellphone ko. Agad ko naman tiningnan kung sino iyon. Pangalan ni Harvey ang lumabas sa screen. Lumayo muna ako sa kanila at sinagot ang tawag. Hello, sagot ko. Where are you? Sabi ni Jenny ay wala ka raw sa bahay, tanong niya. Nandito ako sa apartment ni Jerence. Sagot ko. Sino ang kasama mo? Tanong niya. Si Kyle. Sagot ko. Hintayin mo ako riyan. Pupunta ako. Sabi niya na. Ikinagulat ko. Huwag na. Nandito naman si Kyle. May kasama naman ako. Sagot ko. I'll be there in 15 minutes, love. Sagot niya at tinapos na ang tawag. Ibinalik ko na ang cellphone ko bulsa at agad na bumalik sa loob. Si tita at Kyle lang ang nag-uusap habang si Jerence naman ay tahimik lang sa gilid.
Nag-uusap lang kaming apat habang binubuksan ni Tita at ni Jerence ang mga pasalubong ko sa kanila. Hindi ba magagalit si Harvey nito, Abby? Tanong ni Tita. Bahala siya, Tita. Baka sakali po kasi napayagan niya akong magtrabaho kasi ang gastos ko. Sagot ko. Malabo pong mangyari yun, Ma'am Abigail. Kahit anong bili niyo po ay hindi mauubusan ng pera si Sir Harvey. Sagot ni Kyle. Ibig sabihin sobrang yaman pala ng asawa mo, Abby, gulat na sabi ni Jerence. Siyempre naman. Binigyan nga si Ma'am Abigail ng black card kanina, sagot ni Kyle na ikinagulat ni Jerence. Black card. Patingin ako, Abby, gulat na sabi Jerence at hinihintay na ipakita ang sinasabi nilang black card na binigay ni Harvey. Agad kong kinuha sa bulsa ko ang itim na card at napalaki ang mata ni Jerence. Totoo nga, hindi siya makapaniwala nang makita niya. Ngunit ilang minuto lang ay napatingin kami sa pinto nang may kumatok doon. Si Kyle na ang nag-presenta na magbukas ng pinto. At pagbukas ni Kyle ay mukha ni Harvey ang nakita namin na pumasok. Boss, gulat na sabi ni Kyle. Tiningnan lang niya saglit si Kyle at pumunta siya kay Tita at nagmano. At pagkaraan ay lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Teka lang at kukuha ako ng makakain mo. Sabi ni Jerence at aalis na sana nang magsalita si Harvey. It's okay, Jerence. Busog pa ako. Sabi niya. Nakita niya ang mga pinamili ko kay Tita at Jetens kaya kinabahan ako. Baka magalit siya dahil marami. Pagkatapos naming bumisita kina Jerence ay agad na kaming nagpaalam na uuwi na. Buong maghapon kami naroon kaya medyo madilim na nang umuwi kami. Dalawa lang kami ni Harvey sa sasakyan niya habang si Kyle naman ay naroon sa sinakyan naming kotse kanina papunta sa apartment. At habang nagbabiyahe kami pauwi ay nahahalata ko na mabilis ang pagpapatakbo ni Harvey ng sasakyan. Na para bang may hinahabol siya. Napatingin naman ako sa kanya dahil sa takot na baka bumangga ang sinasakyan naming sasakyan sa sobrang bilis. Nakikipagkarera ba siya? Bakit ang bilis ng takbo natin? May hinahabol ka ba? Natatakot kong tanong sa kanya. Ngunit hindi niya ako pinansin. Patuloy siya sa pagmamaneho at minsan ay tumitingin sa kanyang side mirror. Dahil sa pagtataka ay lumingon din ako sa likod at doon ko nalaman na may sumusunod sa amin. Agad akong kinabahan dahil baka kung anong mangyari sa amin. Sino ba ang mga yan? Bakit nila kami sinusundan? At napasigaw pa ako ng makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Lord, ayoko pa pong mamatay. Fuck. Rinig kong pagmumura ni Harvey. Sino ba ang mga yan? Natatakot kong tanong. Fuck those idiot. Yumuko ka lang, love. Utos niya. Agad ko naman sinunod ang sinabi niya. Nagkatikip lang ang kamay ko sa magkabilaan kong tainga habang nakayuko. At nagulat ako nang may kinuha si Harvey mula sa glove compartment ng sasakyan. At mas lalo akong natakot nang nakita ko ang isang baril. Pagkaraan ay binuksan niya ang bintana sa gilid niya at pinagbabaril ang sasakyan na sumusunod sa amin. Nagpapalitan sila ng putok ng baril at ang hindi ko inaasahan ay pagbangga ng sasakyan namin sa isa pang sasakyan. Love, hold on. I'm sorry. Rinig kong sabi ni Harvey bago ako tuluyang nawalan ng malay. Nagising ako sa hindi pamilyar na kwarto. Masakit rin ang buong katawan ko. At ang ikinagulat ko pa ay nakatali ang aking mga kamay at paa. Meron ding panyo sa bibig ko kaya hindi ako makapagsalita, pilit kong tinatanggal ang tali sa aking kamay ngunit hindi ko kaya. At nakita ko si Harvey sa isang upuan na nakatali rin ang mga kamay at paa ngunit wala siyang panyo sa bibig. Ang dilim ng kwarto at ang tanging ilaw lang ay ang isang kandila na nasa lamesa nakalagay sa gitna namin ni Harvey. Love, calm down. Okay. Trust me, makakaalis tayo rito. Rinig kong sabi ni Harvey. Habang ako ay nanginginig na sa takot. Sino kaya ang may pukanan nito? Anong kailangan niya sa amin maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at may pumasok na isang lalaki. At dahil madilim ay hindi ko makita ang kanyang mukha. Habang si Harvey ay diretsyong nakatingin sa lalaking pumasok na para bang hindi takot. Pagkaraan ay may pumasok na naman na mga lalaki. At tinanggal nila ang panyo sa aking bibig. Sino ka? Nanginginig kong tanong lumapit naman siya sa akin ngunit hindi siya lumapit sa kandila na nakasindi. Doon lang siya sa madilim na parte kaya hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Huwag mo nang alamin kung sino ako. Sagot niya. Pamilyar sa akin ang boses niya. Narinig ko na ang boses na iyon. Hindi ko lang alam kung kailan at kung kanino iyon. Pakawalan mo na kami. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ko. Ngunit tumawa lang siya. Ano ako tanga para pakawalan kayo?
Malaki ang kasalanan ng